Bumili ako ngayon ng scrub mga maring, uniform pang trabaho. Kasi yung ginagamit ko doon sa pagtrabaho sa cafeteria ng eskwelahan ay yung mga t-shirt ko dito sa bahay. Tapos pag uwi ko, may mga butas ang aking t-shirt. So hindi ko alam kung paano nagkabutas-butas ang aking t-shirt. Yung mga kasamahan ko, ganito din yung sinusuot nila. Nagsusuot sila minsan ng scrub. Bumili na lang muna ako nitong uniform kasi wala akong uniform. Ini-schedule ako ng manager na magtrabaho for 4 days. Sasabihin ko lang daw sa kanya kung kailan ako hindi pwedeng magtrabaho. Kasi doon sa cafeteria ng eskwelahan ng mga anak ko, kailangan talaga nila ng tao. Kaya, everyday na ako makakapagtrabaho mga maring. Hindi na ako mag-aantay sa app kung may available job posting. Dahil meron na akong everyday job talaga. Dahil kailangan talaga nila ng tao doon. At inassign na rin ako ng manager ng station. Sa first 4 days ko na pagtrabaho doon, kumbaga ako yung runner. Ako yung nag-a-assist sa lahat kung sino ang nangangailangan ng assistance. Pero ngayon, dahil sinabi ko na available ako the whole month sa September. So, nilagay ako for this month sa September ay sa ako station. Ako yung magsiserve. So, ayan, magsiserve na ako mga maring. Magsiserve ako sa mga bata. Pahinga muna ako sa pag-dishwash kasi yung ginawa ko. Tinulungan ko sila lahat sa pag-prepare ng pagkain. Tapos, pag afternoon naman, dishwasher. Yung trabaho ko doon mga maring ay 6.5 hours lang. 7 hours lahat, pero 30 minutes yung break. So, 6.5 hours lahat. At, napakaganda kasi kung walang klase yung mga bata, wala din akong trabaho. So, hindi ako mahihirapan kung sino ang magbabantay sa kanila. Pero yung status ko maring ay hindi pa regular employee, sub pa rin ako. Hindi ako katulad nila na permanent sila na employee ng eskwelahan. Ako iba yung employer ko, hindi ako sa eskwelahan, parang agency, staffing company yung mga ganun. Pero malaking tulong na siya for additional income, kahit maliit lang. Perfect na perfect yung schedule na the same talaga sa schedule ng mga anak ko. Hindi ako mahihirapan sa paghatid at pagsundo sa kanila. Kasi nag-a-out ako 2 PM, tapos ang labas nila sa school ay 3 PM. So mag-aantay ako ng 1 oras doon para ma-pick up sila. 7:30 dapat nandun na sila, tapos yung in ko ay 7 AM. So, dinadala ko na yung mga anak ko doon at doon sila nag-aantay sa cafeteria hanggang 7:30 AM. Hanggang sa dumating yung teacher nila. Mga teacher kasi dumadating mga 7:30 AM. Saka sila pumupunta sa kanilang classroom. Kasi yung bata dito hindi pwedeng i-drop off kapag sobrang aga. Pag walang teacher. At kahit sa pagla-lunch, yung mga teacher kasama nila. At kahit sa paglaro sa labas, recess, lunchtime, kasama talaga ang teacher, mga maring. Hindi pwede na walang magbabantay sa mga bata. So, yeah, wish me luck next week. Nakabahan ako.